Kinasuhan na si Sara Diskaya at iba pang opisyal ng St. Timothy Construction kaugnay ng isang ghost flood control project sa Davao Occidental na halos 100 milyong piso ang halaga. Kabilang sa isinampa ang kasong malversation na walang piyansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. May halos 20 araw na lang para matupad ang pangakong ito. Kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa mga flood control scandal. Wala pang nakukulong pero may mga panibagong kinasuhan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil daw sa isang ghost flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kabilang dyan si Sara Diskaya at Maria Roma Angeline Remando, mga opisyal ng St. Timothy Construction Corporation. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Ayon sa Pangulo, lumabas sa investigasyon ng Ombudsman na palsipikado ang mga isinumiti nilang patunay na tapos na ang proyekto kahit walang construction na ginawa, kabilang ang final billing, certificate of completion at mga inspection reports. Malversation ay isa sa mga kasong isinampa, isang krimeng walang piyansa. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Ayon sa Ombudsman, isasampang reklamong kriminal sa Digos City Regional Trial Court. Bukod kay Diskaya at Remando, dawit din ang mga opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office, kabilang kanilang district engineer at assistant district engineer. Damay din at suspendido na ang mga section chief, project engineer at inspector ng DPWH. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang mga kinasuhan. For the same behavior, the DPWH Davao Occidental officials involved are likewise preventively suspended for a period of 6 months. Ito ay kalawang malaking kasong isinampa kaugnay ng flood control scandal. Pero marami pang nasa proseso ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya ayon sa Ombudsman. Muling pangako ng Pangulo. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.